Magandang araw po sa ating lahat. Kung tayo po ay may Biblia na hawak, sa oras na ito, tayo po ay makibukas sa Ecclesiastes 3, verse 1 to 8. Ang sabi po dito, "For everything there is a season, and a time for every matter under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up what is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to seek, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to tear, and a time to sue. A time to keep silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace." Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Dalangin ko po na ang lahat po ng aming matututunan sa umagang ito, makapagbigay lamang po ng kapurihan sa iyo. Lahat po ng aming gagawin, Panginoon, makapagbigay lamang po ng glory sa inyo. Dalangin ko po na sa aming pag-aawitan, pagpupuri po sa inyo, mabigyan ka po namin ng kaligayahan, mapakita po namin yung pagmamahal namin sa inyo. Dalangin ko po na hindi man po kami magkakasama sa araw na ito, ngunit tabihan mo po ang bawat isa sa amin at ikaw po yung tunay na maranasan ng bawat isa. Sa anak mo po na gagamitin sa araw na ito, bigyan mo po siya ng wisdom, ng knowledge, at kayo po, Panginoon, yung mag-anoint sa kanya, pawang mga salita mo lamang na makapagbibigay ng kapayapaan, kapahingahan, at pag-ibig ang marinig po namin sa kanya. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, at ikaw po ang maitaas, Panginoong Jesus, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sama-sama po tayong magpuri, sumamba sa ating Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay, kung kasama po natin ang ating mga pamilya, ang ating anak, mga magulang, kapatid. Tayo po ay sama-samang pumalakpak, magbatian, at magpuri po sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo magpasalamat at awitin po natin ang awit na ito na parang isang panalangin para sa Panginoon. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang isipin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Once again, kung may pagsubok man, o
kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy po tayong umawit, magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung pinakamataas na pagsamba sa Kanya. Hallelujah, Father. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat dahil sa Panginoong Jesus, nang naniwala at nanampalataya kami, Panginoon, sa iyong anak, nakakasigurado po kami na kami po ay ligtas. Marami pong salamat. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banda. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, tulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Hallelujah. Ang bulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tanggulan ko, kailan pa man. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo,
pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Kung mo'y natatami, pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatag. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Kung mo'y natatami, pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatag. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas.
ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na papuri, lahat ng pagsamba ay sa'yo. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Ito pong aming pagpupuri at pagsamba sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Hello po sa lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Kuya Red ng Heaven on Earth Jesus Ministries at welcome po sa ating live streaming ngayong hapon na ito. Sa mga kapatiran po natin sa Heaven on Earth, paumanhin po na hindi tayo makakasama ngayong hapon na to, pero I still hope na maramdaman natin ang presensya ng isa't isa sa pamamagitan ng live stream na to. So without further ado, let's dive into our lesson for today. Ang sabi po ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 14, "For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself." Alam natin na napakaraming mga batas na sinusunod ng mga Hudyo noong unang panahon. Pero ang sabi ni Pablo dito, para matupad natin lahat ng mga batas na yun, isa lang yung dapat natin gawin. By keeping this one command, love your neighbor as yourself. Mahalin natin yung ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. No? So pag-aralan po natin ang isang parable na kwento sa kanila ni Jesus na ang title po ay The Parable of the Good Samaritan. Dito po yung exemplify ng isang Samaritan kung paano niya minahal ang kanyang kapwa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Pag-aralan natin to o tingnan natin kung paano natin ito may apply sa mga personal nating buhay. So the story starts at Luke chapter 10 verse 25 to 37. Samahan niyo po ako magbasa. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" So makikita natin dito, may isa na namang expert in the law, no? Isang dalubhasa pagdating sa mga batas ng mga Hudyo. Okay? At tinanong niya si Jesus, at ang tanong niya, ano bang dapat niyang gawin para ma-inherit or para magkaroon ng eternal life? So ang sagot ni Jesus, "What is written in the law? How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" So tinanong niya, no, sino tong kapwa na to na tinutukoy mo? No, or tinutukoy sa law. So ang sagot ni Jesus, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So to a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side." So sa story, may isang lalaki na ninakawan. Hindi lang siya nanakawan pero binugbog pa siya, tinangay lahat kung anong meron siya, at iniwanan siya na halos patay na. Sa pagpapatuloy ng storya, nakita siya ng isang pare. Pare na to ha. Nakita siya ng isang pare pero nilagpasan lang siya. Hindi siya tinulungan. Pangalawa, nakita siya ng isang Levita. At alam natin na ang Levita ay galing sa lahi ni Israel, no, or ni Jacob. At ganoon din ang ginawa niya. Nung nakita niya yung mamang nabugbog, nanakawan, nilagpasan niya lang. Pero, to continue, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Isang Samaritano. At nung panahon na to, ang mga Samaritano, talagang hindi nila gusto. Hindi magkasundo ang mga Hudyo at mga Samaritano nung panahon na yon. Kung ano makadahilanan, medyo mahaba yung history kung bakit hindi sila magkasundo. Pero hindi na natin pag-uusapan yun ngayon. Okay? Ang pagtutunan lang natin ng pansin is that ang mga Samaritano at ang mga Hudyo, hindi sila magkasundo. Okay? Pero, kahit na Samaritano siya, at alam niya na Hudyo yung tutulungan niya, he took pity on him. Naawa siya dun sa kapwa niya tao. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him.
The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So buong puso niya talagang tinulungan itong taong nangangailangan. No? Itong taong nagulpe, itong taong nanakawan. Ginamot niya yung mga sugat, dinala niya sa isang inn or sa isang hotel, no, para doon siya makapagpahinga. At binayaran niya yung innkeeper, no, or yung may-ari ng hotel or ng inn. Okay? At ang sabi niya pa, look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So ano mang magagastos mo sa pag-aalaga mo sa kanya, babayaran ko or i-reimburse ko sa iyo. Sisiguraduhin kong ibabalik ko sa iyo. No? Ganun yung pagkakasabi ng Samaritano. Let's continue. Verse 36, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Ganun ang pinaalala sa kanya ni Jesus at pinapaalala sa atin ni Jesus na ganun din ang gawin natin. So, ang title po ng mensahe natin for today is, who is my neighbor? Sino ba yung kapitbahay ko na yan? Or sino ba yung kapwa ko na yan? But before we proceed, let's pray. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa hapon na ito, Panginoon, na kahit na hindi kami makakasama physically, still may capability kami na pag-aralan ng inyong mga salita through online, through this live streaming, Panginoon. At dalangin po namin na kahit na kami magkakalayo sa oras na ito, sama-sama pa rin po kami matuto, sama-sama pa rin po kami mapalakas ng inyong mga salita. At sama-sama pa rin po namin isa pamuhay ang mga matututunan namin sa hapon na ito, Panginoon. Lord, I pray na kayo po ang magbigay ng mensahe, gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang inyong tungtungan, at kayo po ang mataas, kayo po ang madakila. Matutunan namin ang gusto niyong iparating sa amin sa oras na ito, Panginoon. Ito pa aming sama at panalangin in Jesus' name. So our main points for today are to understand that compassion is a choice we must make daily. Choice, okay? Piliin na magkaroon ng compassion even when it's inconvenient, kahit na hindi madali. Okay? Pangalawa, to challenge ourselves to go beyond our comfort zones and care for those we may not relate to or even disagree with. Kahit na yung mga taong hindi natin nakakasundo or hindi natin parehas ng pananaw, na may magkaroon tayo ng pagmamahal at compassion sa kanila. Pangatlo, to inspire us to show love in practical ways, breaking down walls of prejudice, and embracing the call of Jesus to love your neighbor. Prejudice, ano ba yung salita na yan? Ibig sabihin yan parang prejudgment. No? Meron na tayong panghuhusga sa kanila kahit na hindi pa natin sila kanila. No? Base lang sa pagkakaalam natin. Gamitin natin for example, dahil na ipoportray madalas sa mga palabas na kapag kaitim, no? Madalas goons, no? Or parang nasa gang or gang member, di ba? Pero ito yung sinasabi dito na breaking down walls, meaning to say, huwag tayong magkaroon ng prejudice or prejudgment sa kanila. Dahil hindi lahat ng itim ay nasa gang, no? Or hindi lahat ng itim ay gagawan ka ng masama or mga goons. Okay? So our first point is love beyond differences. So balik tayo sa storya natin. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. So sa storyang to, we can safely assume na yung lalaki na nagtatravel from Jerusalem to Jericho, na nabugbog at nanakawan, we can safely assume na isa siyang Hudyo. Isa siya sa mga kalahi at kapananampalataya ni Jesus at ng mga kinekwentuhan ni Jesus nitong time na to. So yung isang paring Hudyo na nakita niya yung kapwa niya Hudyo na nanakawan at nabugbog, hindi niya tinulungan. Pangalawa, isang Levita na ganoon din. Kapwa niya Hudyo yung nakita niya na nabugbog at nanakawan, hindi niya rin tinulungan. Compassion doesn't stop to ask about race, religion, or social status. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng habag at awa, it doesn't matter kahit ano pang status mo sa buhay. It doesn't matter kung ano pang lahi mo, kung anong relihiyon mo. Pareho man kayo o hindi,
ng lahi, ng relihiyon, or kung ano man. No? As long as tao yan, magkaroon ka ng pagmamahal at concern sa Kanya. Salamat sa Diyos na hindi tayo yung nalagay sa sitwasyon nung Hudyo na yun, na nanakawan at nabugbog. Right? Pero, what if tayo yung napunta sa sitwasyon na yun? Gusto ba natin na may tutulong sa atin o wala? Any given time, pwede tayong mapunta sa mga ganong sitwasyon. Alam natin kung gaano karandom ang mundo. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari ngayon, bukas, or kung kailanman. Right? Pero laging dumarating ang sitwasyon na kung saan maaring talunan tayo, maaring nakawawa tayo, nanakawan, nabugbog, kung anumang sitwasyon na hindi natin gusto or inaasahan. And sa pagkakataon na yun, gusto natin syempre na may mga taong lumalapit, tumutulong sa atin. Mga taong nagmamahal at still concerned pa rin sa atin. No? So kagaya ng lalaki na yun, na nabugbog, di ba? Malayo siya sa pamilya niya. At hindi nga natin alam kung may pamilya siya or wala. Or may mga kaibigan siya. Di ba? At paano rin naman malalaman ng mga tao nung panahon na yun kung ano yung nangyari sa kanya? Paano malalaman ng pamilya niya o ng mga kaibigan niya kung ano yung nangyari sa kanya? Di ba? So sa ganung sitwasyon, walang ibang tutulong sa kanya kundi yung mga tao makakakita sa kanya. Magiging kagaya ba tayo ng pare at saka ng Levita na hindi na lang papansinin o hahayaan na lang siya sa sitwasyon na yun? O tutulungan natin siya? Kasi again, any given time, pwedeng tayo yung nasa sitwasyon na yun. Kaya nga sinabi, love your neighbor as yourself. Kasi posible at may mga pagkakataon talaga na ikaw yung nasa ganong sitwasyon. At talagang mangyayari sa'yo na mauuwi at darating talaga yung oras na malalagay ka sa ganong klase ng sitwasyon. Kaya sinabi na, love your neighbor as yourself kasi pag ikaw yung doon sa sitwasyon na yun, gusto mong tulungan ka. Right? So, pag may nakita tayong mga tao na nasa ganong sitwasyon, tulungan din natin. Right? In today's world, where divisions are everywhere, political, social, and cultural, this story reminds us that real love sees a person, not a label. So yun yung sinasabi ko kanina na makita natin or tulungan natin sila as tao. Hindi kung sino sila. So let's say for example, hindi dahil ikaw, pabor ka kay Lenny, tapos ako pabor kay Bongbong, ibig sabihin hindi na tayo para magkasundo o hindi na kita para mahalin. No? Hindi na kita para tulungan kapag nangangailangan ka or vice versa. Right? Hindi naman dahil magkaiba yung pananaw natin or political views natin, ibig sabihin, hindi na natin mamahalin yung isa't isa. Kahit na magkaiba tayo ng pananaw sa ganyang bagay, pwede pa rin nating mahalin at isa't isa. Pwede pa rin tayo magkaroon ng concern sa isa't isa. Ano ba pakialam ng presidente sa atin kapag tayo na yung nalulunod sa baha, di ba? Kapag nakikita na natin yung isa't isa na nalulunod sa baha, hihintayin ko pa ba na sabihin ko, dahil binoto mo si Bongbong, haya ko si Bongbong ang sumagip sa'yo. No, hindi na natin nahayaan na gano'n. Siyempre, dahil ako nakikita na kita na nalulunod, dahil marunong akong lumangoy, pwede na kitang tulungan. Hindi dahil mas pabor ko kay Bongbong at ako kay Lenny, hindi na kita tutulungan. Ganoon din sa maraming sitwasyon sa buhay. So, political, social, cultural, or anumang differences natin, pinapaalala lang sa atin ni Jesus na magmahalan tayo at hindi mahalaga yung mga differences na yun. Pwede nating i-practice yung pagmamahal sa isa't isa. Pwede nating i-practice yung pag-unawa. Pwede nating i-practice yung patience sa isa't isa. Who do we consider the other in our lives? How can we step beyond those walls and be a true neighbor to someone different from us? So, tanungin natin yung sarili natin. Sino nga ba itong mga others? Or parang yung mga hindi natin kasundo. Mga hindi natin kapananaw. Right? Ano ba yan mga yan? Yun nga, yung posible na hindi natin kaparehas na pananaw when it comes to political views. Maaaring yung mga sa social. Like for example, LGBTQ. Ilan sila sa mga tao na sobrang nayuyurakan sa panahon ngayon. Na sobra yung mistreatment at saka yung judgment na natatanggap nila sa maraming tao. So anong approach ang gagawin mo sa kanila? Mamahalin mo ba sila? Or ikukondena sila? Or huhusgahan sila? Mga tao na nasa labas ng simbahan na maaaring hindi natin kapareho na pananampalataya. Mga atheist, mga Muslims. Napakarami nitong mga taong to na maaaring makonsider natin na parang iba sa atin. Or malaki yung pagkakaiba sa atin. But then again, still, hindi hadlang or hindi dapat maging hadlang yung mga pagkakaiba natin na yan
para hindi natin sila mahalin. Dahil again, kahit iba sila, pwede natin silang tanggapin at mahalin. Point number 2, love takes action. No? Kumikilos ang pag-ibig, mga kapatid. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Naawa siya, nahabag. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So dito, makikita natin na the Samaritan took action. He went to the injured man, bandaged his wounds, and took him to safety. So kumikilos. May ginagawang action. Kasi nga, again, love is a verb. And verb is an action word. So kung love, hindi natin pinakikita yan, o hindi natin ipinamamalas, hindi pag-ibig yan. Pwede natin sabihin, mahal ko ang kapwa ko. Mahal ko ang Diyos. No? Mahal ko ang kapatid ko. Mahal ko ang magulang ko. Right? Pero kung hindi nakikita sa actions mo, totoo ba yan sinasabi mo? So yun yung sinasabi na madaling sabihin, mahirap gawin. Paano kapag nakakita tayo ng ganong tao na nasa ganong sitwasyon? Magiging kagaya ba tayo ng isang Samaritano na tutulungan siya? O kagaya ng dalawang nauna, naiiwanan na lang siya sa sitwasyon niya na yun? So kagaya ng Samaritano, pinapaalala sa atin na kahit na iba siya dun sa Hudyo, pinili niyang tulungan. Okay? He chose to help the Jew. Okay? Ang laki ba ng differences nila? Sobrang man nag-aaway yung mga lahi nila. Diba? Mas pinili niyang mahalin yung Hudyo at tulungan siya sa sitwasyon niya na yun. No? Inalis niya yung Hudyo doon sa kapahamakan. Sinigurado niya na pinagaling yung mga sugat ng Hudyo at dinala pa siya sa isang inn or sa isang hotel para maging komportable talaga yung Hudyo at makapagpahinga. So, wag naman natin ding isipin na parang sobra yung nire-require sa atin ni Jesus. No? Na parang tipong gawin din natin exactly what the Samaritan did. No? Pero kung kaya naman natin, bakit hindi natin gagawin? Yun lang naman yun. No? At isa pa, kung may magagawa tayo at kung ano man yung magagawa natin, let's try to do the best that we can. Kung wala tayong salapi or pera para matulungan yung tao na sa ganung sitwasyon, isipin natin, ano pa bang paraan na pwede natin siya matulungan? Baka pwede natin siyang buhatin, baka pwede natin siyang, or maghingi pa tayo ng tulong sa iba na, oy, tulungan nyo kami, dali natin siya sa ospital. Ang dami natin pwedeng gawing paraan sa mga ganung sitwasyon. At yun nga, yung pinapaalala sa atin na piliin natin na umaksyon at gumawa ng aksyon para makatulong at maipakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Huwag nating i-neglect or huwag nating isipin na dahil iba siya, hindi na natin siya tutulungan. Yeah, huwag din natin isipin na, nung panahon naman na ako yung nangangailangan, hindi niya ako tinulungan. Doon nga rin natin sa pamamaraan na yun, may ipakikita na tayo bilang tagasunod ni Jesus, iba. Hindi tayo ganun mag-isip na dahil hindi mo ko pinakitaan ng maganda, hindi rin kita papakitaan ng maganda. Diba? Tayo, kahit na minsan hindi tayo natulungan, pero kapag nandun sila sa ganung sitwasyon, or kapag sa kanila nangyari, ipakita natin na kahit tayo hindi nila natulungan nung tayo yung nangangailangan, pero dahil sila yung nangangailangan ngayon, ipakita natin nga na iba tayo bilang mga tagasunod ni Jesus. Gawin natin yung magagawa natin para matulungan ng ating kapwa. At makipakita natin na mahal natin sila. Dahil yun ang sabi sa atin ni Jesus. Mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ito na nga, it's easy to say we care, but true compassion means doing something about it. Kumilos, no? Even small acts of kindness, yung sinasabi ko kanina, kahit maliit. Hindi naman mahalaga na talagang kailangan bonggang-bongga yung ginawa mong tulong sa kapwa mo di ba? Kung ano yung magagawa mo, kung ano yung kaya mo, right? Like listening or offering a helping hand can make a big impact. Hindi natin alam kung ano yung impact na nagagawa natin kapag tumulong tayo, even in the simplest way. Right? Alam natin yan na may mga sitwasyon sa buhay natin na kahit na feeling mo naman wala na itulong, di ba? Pero may mga taong lumalapit sa iyo sasabihin, uy, salamat ganito, salamat ganyan. Tapos parang sa isip mo, ano pang nagawa ko para sa iyo, di ba? Pero grabe yung pasasalamat ng mga taong yun kasi hindi natin alam yung impact na nagawa ng pagtulong natin na yun sa kanila. Maaaring sa atin maliit,
Pero maaaring sa kapwa natin, napakalaki at napakabigat na nun. Right? So let's still choose to give even the slightest or the smallest act of kindness, no, sa ating kapwa, or act of help sa ating kapwa. And last point, love can be costly but worth it. The Samaritan used his own resources, wine, oil, and money to care for the injured man. It cost him time and effort. So tayo, pwede nating isipin na, ay, ano ba naman yan? Ang dami ko nang gastos. Tutulungan ko pa tong kapwa ko. Diba? Another gastos na naman. Ang dami-dami kong ginagawa sa oras ko. Late na ako sa trabaho. Tutulungan ko pa ba tong taong to? So ako nga kapos na kapos eh. Ano pang ibang tutulong ko sa kanya? So, this Samaritan, hindi natin alam kung anong sitwasyon niya rin sa buhay niya nitong time na to. Pero pinili niya. He chose to help this man, no, na nabugbog at nanakawan. Binigyan niya ng wine, ng oil, gumastos siya ng pera para dun sa hotel, no. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya sa buhay. Maaaring siya kapos din. Pero pinili niyang gawin itong mga bagay na ito. Bakit? Kasi nga kailangan ng tulong eh. Sobra-sobra ba yung pangangailangan ng kapwa natin? Na minsan kahit 2 euro, kahit isang baget lang, no, may tawid natin sila sa gutom, hindi natin sila matulungan. Sobra-sobra ba yung nire-require sa ating tulong sa loob ng isang araw? Sinabi ba sa atin na ibigay natin lahat ng pwede nating ibigay? Sinabi ba sa atin na parang ibigay natin isang buong buwan na sweldo natin para makatulong sa kapwa? Hindi naman, di ba? Madalas sa atin, sobra-sobra ang pagpapala ng Diyos. At may dahilan, kaya madalas pinasosobrahan niya yung pagpapala niya. Kasi ang binubulong sa atin ni Lord noon is that, kaya ko pinasosobrahan yan kasi yung mga nagkukulang na nasa labas, ikaw ang magpo-provide para sa kanila. Tayo na sobra-sobra yung nare-receive na biyaya. Tayong ginagawang extension ng blessings para magamit tayo at makita ang Diyos sa pamamagitan natin. Makita ng mga taong tinutulungan natin na, wow, nandiyan pa rin pala ang Diyos. Kumikilos pa rin pala ang Diyos. Bakit? Kasi nakikita ko ang Diyos sa mga taong tumutulong sa akin. Nawa makita natin yun, no? At maramdaman natin na nakikita ng mga taong nangangailangan ng tulong na to, ang Diyos sa pamamagitan natin. Nakikita sa atin si Jesus. Nakikita si Jesus sa pamamagitan natin. Nakikita ng maraming tao na to na kumikilos pa rin ang Diyos sa pamamagitan natin. Hindi na bababa ang Diyos para siya mismo yung magbigay ng mga tinapay at mga pangangailangan ng mga tao na nangangailangan. No? Pinagpapala niya tayo, dinodoble, tinitriple niya yung mga blessings natin para sa atin dumaan yung mga pagpapala na yun. At para, again, makita yung kagandahang loob, yung beauty, yung kabutihan ng ating Diyos Ama sa pamamagitan natin. In the same way, showing love and kindness might cost us something. Our time, energy, or comfort, but the reward is far greater because we are living out God's call to love others as ourselves. Napakasarap sa pakiramdam na nagagawa natin yung binigay sa ating assignment ng Diyos. Diba? Kapag ka nasa school, diba? Binigyan tayo ng assignment ng teacher. Pagdating natin sa school at nagawa natin yung assignment natin, we feel good. Alam natin na na-fulfill natin or na nagawa natin yung inatas sa atin eh. Ganoon din sa mga magulang. Diba? Inutusan tayo, may pinagawa sa atin. Kumuha ka ng magandang grado. Kapag nakuha natin yung magandang grado na yun at naibigay natin sa magulang natin, nakita natin na sumaya sila, no, dahil nakakuha tayo ng magandang grado, we too also feel good. Kasi parang napufulfill natin yung purpose natin eh. Nasusunod natin yung kagustuhan ng lumikha sa atin. And there's no other greater feeling than that. No? Na nagagawa mo yung mga bagay na inatas sa'yo. Yung panawagan sa'yo na tulungan yung kapwa. Kapag nagawa mo yan, iba yung kagaanan ng loob na nararamdaman mo. At hindi lang yun para sa kagagaan ng loob mo eh. Kasi isipin din natin yung sitwasyon nung nabugbog, no? Nung nanakawan na mama na yun. So for example, isa tayo dun sa mga umiwan or umiwas dun sa mama na yun. Hanggang sa dulo ng buhay natin, dadali natin yung isipin na yun na parang, ano kaya nangyari dun sa taong yun? Nabuhay kaya siya? May tumulong kaya sa kanyang ibang tao? Sa halip na gumaan yung pakiramdam natin, mas lalo pang nabigatan. Kasi alam natin na posibleng may nagawa tayo, pero wala tayong ginawa. So, hindi lang para sa kagagaan ng loob natin, pero of course, para dun sa tao na tinutulungan natin. Worth it kasi alam mo na yung tinulong mo, makakabuti para sa kanya.
Hindi lang para sa kanya, pati para sa'yo. Halimbawa, tinulungan natin yung taong yun, no? Tapos nabuhay. Sobrang na-inspire siya dun sa kabutihan na ginawa natin para sa kanya. No? Ang hindi natin alam, years later, nagtayo siya ng Red Cross. Dahil sa simpleng bagay na ginawa natin na yun sa kanya. Example lang yun, pero hindi imposible na mangyari yun. Para sa atin, maaaring napakasimple or napakababaw nung gagawin natin tulong na yun. Pero hindi natin alam yung impact na magagawa nun sa ating kapwa. At yung impact na yun, hindi natin alam kung hanggang saan siya aabot. Maaaring dahil sa isang tulong na ginawa natin, sobrang dami niyang tulong na nagawa sa iba't ibang tao. Nag-multiply dahil sa isang bagay lang na ginawa natin. Again, hindi natin alam kung ano yung magiging impact nun sa isang tao na yun. And that's the reason why we continue to do good at pagkalinga natin sa ating mga kapwa. No? Kasi again, hindi natin alam kung ano yung impact doon sa kanila at kung anong benefit na magagawa doon sa marami pang tao. Okay. So, love your neighbor as yourself. Ito lang talaga yung patunay na kung saan may papakita natin na talagang mahal natin si Jesus at mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Walang ibang paraan para ipakita natin kay Lord na, Lord, I love you. Lord, mahal kita. No? Pwede natin paulit-ulit sabihin na mahal natin si Lord. Pero hanggat hindi natin pinapakita at gawing mahalin ang ating kapwa, baliwala lahat ng sinasabi natin. So again, magkaroon tayo ng pagmamahal at compassion, concern, love para sa isa't isa. Okay, so going back to our main point, to understand that compassion is a choice we must make daily. No? Piliin na laging magkaroon ng compassion at love, even when it is inconvenient. Minsan kahit na hindi madali para sa atin, no? Sa mga pagkakaiba natin, maaaring may mga bagay silang ginagawa na talagang hindi natin gusto, no? Pero hindi ibig sabihin no, hindi na natin sila pwedeng mahalin. We can still choose to love them. To challenge ourselves to go beyond our comfort zones and care for those who may not relate or even disagree with. So yun nga, kahit hindi natin kasundo, no? Kahit madalas nga kaaway pa natin o hindi natin kaparehas ng pananaw, di ba? To inspire us to show love in practical ways, breaking down walls of prejudice, and embracing the call of Jesus to love your neighbor. No? Mga taong nilalabelan at binabansagan na natin palagi, di ba? Mga makakasalanan yan. Mga hindi na matatanggap sa langit, mga diretso niyan sa impyerno. Lahat yan, sinasabi ni Jesus na basagin na natin. Alisin na natin yung ganyang klase ng pag-iisip kasi hindi yan pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa kapag meron tayong ganyang klase ng pag-iisip. So to conclude our message for today, in a world that's so often divided by us versus them, the story of the Good Samaritan calls us to be different. Jesus teaches us that love is not just a feeling, it's an action. It's stepping across the road, getting involved, and showing kindness even when it's hard. Let us be a church that's known not for who we exclude, but for who we embrace. Kung sino yung mga tinatanggap natin, maging kilala yung church natin sa pagtanggap ng kahit sino. For embracing whoever or from wherever you are. Lagi tayong maging accepting sa kahit sino. Hindi yung ini-exclude or dahil hindi ka namin kapareho ng pananaw, ayaw namin sa'yo. Hindi ganun. No? Maging kilala tayo bilang nauunang tumanggap sa kahit sino at kahit ano ka pa. Kasi ganun si Jesus. Amen? Let's choose love over indifference, compassion over comfort, and unity over division. This week, let's ask ourselves, who is my neighbor and how can I show them God's love today? Sino nga ba ito, mga tao na to na iniisip natin na parang iba sa atin? Meron tayo kanya-kanyang ganyang daladalang mentalidad na para sa atin, ay, iba siya, ay, bading siya, ay, tibo siya, ay, hindi ko siya gusto, ay, makasalanan siya, ay, adik siya. So, iba ko siya. No? So, hindi ko siya para mahalin. But, Jesus is telling us to love them as we love ourselves at isipin natin kung ano yung paraan na magagawa natin para may pakita at may paramdam sa kanila na mahal din sila ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen? Kasi kung paano natin ipapakita yung pagmamahal natin sa kanila is the way na ipinapakita ng Diyos kung gaano sila kamahal ng Diyos. Father, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapon na ito. Dalangin po namin na ang pag-ibig niyo lamang po talaga ang mamutawi at panalaitay sa aming mga ugat.
Nang sa gayon din po, yan ang lumabas, yan ang mag-reflect, yan ang mag-radiate sa amin. Yan ang maipamalas namin, mapractice namin sa bawat isa, Panginoon. Sa lahat ng tao, despite their color, despite their race, despite their culture, social status, Panginoon, orientation, ano man pong mga bagay na pwede namin maging pagkakaiba-iba, Panginoon. Dalangin po namin na pag-ibig lamang po ang piliin namin sa lahat ng pagkakataon. Dalangin po namin na ipaalala niyo sa amin na kami po, kahit na kami ay magkakaiba-iba, na kahit na hindi po kami pare-pareho, na kahit na iba-iba po ang aming ugali, na kahit po iba-iba rin ang aming mga nagagawang kasamaan, Panginoon, napakabuti niyo dahil hindi niyo nakikita lahat ng bagay na ito, Lord. Napakabuti niyo, Panginoon, dahil kahit na iba-iba ang nagagawa namin mga pagkakamali, at kahit na we always fall short of your glory, tinatanggap niyo pa rin po kami at minamahal. Kahit na malayong-malayo pa po ang character namin sa inyo, Lord, you still accept us. You still embrace us. And Lord, you still love us, Panginoon. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your love. And thank you for being an example, Panginoon, na bumaba kayo rito sa lupa para makita namin kung paano dapat kami magmahal sa aming mga kapwa. Kung paano namin dapat tanggapin ang isa't isa despite our differences. Again, Lord, maraming salamat po sa inyong katuruan sa amin sa hapon na ito, Panginoon. Siya nga pundarin namin at gawin ang mga katuruan na to sa pang-araw-araw naming buhay. Again, Lord, we thank you, we praise you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa.